Nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na walang panig na nangingibabaw sa unang araw ng impeachment pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, normal lamang ang palitan ng argumento sa pagitan ng mga abogado ng depensa at ng House Panel Prosecution. Sinabi niyang karaniwan ang ganitong talakayan tuwing may mga abogado na nagtutunggali sa isang pagdinig. Patuloy na tinatalakay sa pre-trial conference ang pagmamarka at pagsusuri ng mga dokumentong ebidensya para sa iba't ibang artikulo ng impeachment. Kabilang sa mga alegasyong tinatalakay ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman. Matapos naman ang pre-trial, maghahanda ang impeachment court ng pre-trial order bago ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa July 6. Kaugnay pang balita, pinasinungalingan ni House Prosecution Panel ang mga ulat na nalamangan umano sila ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial conference. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, walang katotohanan ang mga kumakalat na pahayag sa social media na tila natalo ang kanilang panig sa pagdinig. Sinabi naman ni legal spokesperson na si Benjamin Tolosa na hindi maaaring magkaroon ng paborableng desisyon para sa alinmang panig sa pre-trial dahil walang kapangyarihan ang clerk of court na maglabas ng ruling. Iginit ng prosecution panel na naging maayos ang takbo ng pre-trial at natupad nila ang layuning mapabilis ang proseso ng paglilitis. Dagdag nila, handa silang iharap ang kanilang mga ebidensya at testigo sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Inaasahan din ng prosecution na matatapos sa lalong madaling panahon ang mga natitirang pre-trial proceedings. Sa ibang balita, sa kabila ng estratehiyang deterrence na ginagamit ng Taiwan upang maiwasan ang tensyon sa China, naghanda rin sila ng emergency strategy, gaya ng bomb shelter, kung saan nilalayon nito ang protektahan ang mga mamamayan maging ang ating mga kababayang OFW na naninilbihan sa kanilang isla. Para sa ulat tunghayan nito. Sa banta ng kalamidad o seguridad sa kanilang isla, nananatiling handa ang Taiwan at ang kanilang pamahalaan. Hindi na lang sa pag-eensayo ng mga ahensyang tutugon sa mga sakuna, kundi pati na rin ang kanilang mga patakaran sa bawat gusali. Ang mga bomb shelters o air raid shelters at air defense shelter ay nararapat magkaroon sa bawat high-rise building, commercial complex o pampublikong istruktura. Ito ay base sa kanilang building technical regulations. Sa kasalukuyan, mayroong 90,000 hanggang 105,000 registered air raid shelters na kayang tugunan ang kaligtasan ng populasyon ng isla. Karaniwan mga basement ang ginagawang bomb shelter. Bawat pasilidad dito, nararapat na mag-occupy ng 1 square meter kada tao at 30 centimeters na kapal ng konkretong pader upang kayanin ang pagsabog ng bomba. Meron din itong mechanical ventilation system at backup emergency supply upang mapanatili ang daloy ng hangin sa loob kahit mawala ng kuryente ang lugar. Gumagamit na din sila ng mobile application upang matukoy kung saan ang pinakamalapit na lugar upang mag-evacuate sa panahon ng sakuna. Bahagi din ng mga Pinoy dito na handa sila dahil hindi nagkulang ang pamunuan ng Manila Economic and Cultural Office at Department of Migrant Workers sa pakikipag-ugnayan sa kanilang kaligtasan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.